Yo, what's up mga master? Malamang sa malamang alam nyo na ang tinatawag na cage system. Marami yung nagtuturo sa cage system. Ibig sabihin ng cage system ito. Yan. Yung limang shape na open natin ng mga chords. Pero alam nyo ba mga master na meron tong second layer? So kung gusto mo rin itong matutunan mga master, makinig kang mabuti dahil ito ang turo sa akin ni Brother Makoy Portado. Di pa ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! So sa ngayon lang nakapanood nito is quick review muna kung ano yung cage. Yung cage system mga master is ito yon. Yung mga common natin na mga nakikitang mga chords. Yung chords na C, A, G, E, at D. Yan yung ibig sabihin sa cage system na yan. At itong mga shape na to, ito tikot mga master shape. Kasi itong mga shape na to is movable shape ito yung ating cage. Yan. For example na lang, kagaya ng ating B, ito, B major, is galing siya sa ating A. Yan. Actually, galing siya sa ating A. Inusod lang natin yung A natin, naging A sharp. Yan. Siyempre magbabar chord tayo dito. Kasi sintonado yan. Pag ito lang iusod natin yung tatlong daliri, ganyan. Oh. Kaya mayroon na tayong bar chord. Ito na yung kumbaga pinakakapo natin, kumbaga. Or ito yung nut. Inusod natin yung nut. Yan. Iusod pa natin magiging B. Yan. Regarding sa 12 notes. Bago nyo aralin yung cage, kailangan knowledgeable na talaga kayo pagdating sa fretboard, yung pagkakasunod-sunod. Kasi pag hindi nyo alam ang mga nota sa fretboard, yung pagkakasunod-sunod, yung 12 notes, napakahirap itong unawain yung cage. Hindi ito papasok sa isip mo. Kaya I suggest talaga, balikan mo yung fretboard mastery. Sa mga naghahanap ng fretboard mastery, marami akong tutorial regarding dyan sa fretboard mastery. Hanapin nyo lang yan sa aking channel. At hindi lang yung B, yung chord natin na F major, is actually galing din siya sa ating E. Yan ho. E shape sa ating cage. So, syempre, iusod natin ito, magbabar chord na tayo. Kaya, tinawag na natin tong F major chords. At ito rin yung sagot sa mga nagtatanong kung bakit yung cage system walang F at walang B. Yan. Bakit 5 lang? Dahil dito. Yan. Yung B is A shape. Yung F is E shape. Yan. At take note mga master, yung cage na yan, meron tayong tatlong chords dyan na ta-transfer natin into minor. Yan. So, yung ating A shape, example, ito ay major. Pag ginawa natin ganito is minor. Yan. So, A shape na minor. Yung D naman natin, pag ginawa nating minor ito ay major. So, ganito. So, D shape na minor. At yung E natin, alam na natin itong lahat, tinanggal yung index finger minor. Yan. Sa C kasi is komplikado siya. Kasi actually meron din naman dito pero komplikado lang talaga siya sa daliri. Yan. Ito, C minor. At sa G natin meron din G minor, ganito. Pero pag iusod mo na tong shape na to, komplikado na. Kumbaga, kaya ko siyang gawin pero yan, mahirap talaga siya, stretchy. Kaya wala siya nakalagay doon sa ating mga cage. Take note mga master yung may minor dyan is yung A shape. Yung D, yan, merong minor. At E, may minor. Yan. So, yan yung introduction natin ng cage system. Kumbaga, yung mga chords, open chords. Yan. So, ngayon, dito na tayo sa second layer ng cage. Sa second layer ng cage, mga master, yung 5 shape na yan, is pwede natin gawin yan sa iisang chord. So, example, mag-start tayo sa C. Yan. So, sa C natin, kukunin natin yung 5 shape na yan. So, C major na C shape. Then, yung susunod natin yung A shape. So, sa A natin, iusod lang natin ito.
Yung tatlo dito yan sa 5th fret, tapos magbabarcode tayo dito sa 3rd fret ng A string. Yan, ganito. Ito yung ating C major na A shape. Yan. Then yung susunod natin yung G. So ito yung G natin. So iusod natin siya sa 8th fret. Yan, kasi G, G sharp, A sharp, B, C. So kailangan nating magbabarcode dito sa 5th fret. Pero ang ibabarcode naman natin dito yung itong kwerdas lang. D string, G string, at B string. Yan. So, ito yung ating G shape na C major chord. Yan. At of course, familiar na kayo sa E shape ng ating C. So, 8th fret pa rin siya. Tapos ganito. O, yan. So, E shape na C major. Then sa D shape natin, so ito yung ating D. Iusod natin. So D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C. So yung ating D shape ng ating C is nandito. Yan. 13th fret dito sa ating ring finger sa B string nag-start. Yan. So D shape. Pero dito siyempre kailangan merong bass kasi kagaya nito yung ating D na shape kasama yung bass. Yan. So dito mag-shift tayo ng daliri. So ganitong gagawin natin. Nandun pa rin yung shape na to, yung D. Tapos iba-barcode natin ito. Yan, ito yung D string 10th fret. Yan. So ito yung ating D shape na C major chord. Yan. So overall, ito na siya. C pa rin ito pero A shape. C pa rin ito pero G shape. C na E shape. At yung panghuli, C na D shape. Magkakatunog silang 5. Diba? So magbigay pa ako ng isang example yan. Kasi pwedeng mag-isip ang iba na sa C ako nag-start. So pwede natin gawin yan sa ibang chords. Example, meron tayong G. So, sa G natin na major chord, hanapin natin yung C shape. So, C. Then, usod lang natin. Siyempre, alam natin yung 12 notes. Kaya, required ko talaga mga master, pag-aralin nyo yung CADS, make sure talaga na alam nyo yung mga fretboard nyo. Para hindi kayo malilito. Nakakalito kasi ito. So, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G. So, ring finger, nandito yung ating G. Pero syempre, mag-shift tayo ng daliri dyan. Yan. Para ma-barcode natin. Yan. At this time naman, yung index finger natin, ang iba-barcode lang natin dito. Or iipitin lang natin yung G string at E string. Ganito lang. So, ito yung ating C shape na G major. Ayan na. Tapos, yung ating A shape na G. So, A shape, ito yung A. So, usod lang natin A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G. O yan na. Nasa 10th fret tayo magbabar sa A string yan. Pag hindi nyo kaya yung ganito, pwedeng yan, diinan nyo lang tong tatlong kwerdas na to. Yan. A shape na G. At syempre yung G shape, so nandito na. Yan, G shape. So yung E shape naman ng G is yung familiar din yan sa atin ito. Yung F na iusod lang natin papunta dito. So E shape na G. Then yung D shape, ito yung D. So D, D sharp, E, F, F sharp, G. So ito na yung ating G na D shape. Then shift lang natin yung daliri ganon. Tapos ipitin natin itong 5th fret D string yan. Ito yung G. Pakinggan nyo. C shape na G, A shape na G, at syempre yung common G shape, at E shape, at D shape na G. Yan, magkakatunog sila. Diba? Yan yung second layer ng ating CADS. Ngayon mga master, meron pa tayong third layer. Sa third layer mga master, ito na. Gagamitin natin siya sa chord progression. Example, meron tayong chord progression na G. Yan, G, E minor, C, D. Yan. Common itong chord progression na to. So, example, kunin natin ito, mag-start tayo sa G. Gamitin natin yung C shape.
So, C shape ng G. So, ganito yung ating G. Then, yung E minor natin is yung A shape, pero this time gawin nating minor. So, ito yung major, ito yung minor. So, familiar din to sa atin. Yan. So, ito ay E minor na A shape. Yan, tignan mga master At, pwede kong kukunin yung C na E shape, or pwede rin yung G shape na C. Yan. Depende sa akin, depende sa'yo kung anong gusto mo. Yan. At yung D naman is kukunin ko sa A shape. Yan. So, overall ganito na siya. Yan pakinggan nyo. Diba? O palitan natin, gawin nating D shape. Yan. So, sa D shape, G natin is ganito. Ngayon, yung ating E shape, pwede nating gawing ganito. D shape siya, pero this time minor. So, ito yung major, ito yung minor. Tapos sa C natin is gawin nating A shape. Yan. At C shape yung ating D. Yan. Pakinggan nyo muna mga master. So, ito yung chords natin. E, E minor, C, D. So, ngayon, G, E minor, C, D. Then G. O, di ba? Pwede mo rin gawin to. Pwede mong palit-palitan yung shape. Yan yung third layer mga master ng ating cage. So, napakaganda kasi nito mga master. Kasi ito yung magkakaroon ka ng total control ng fretboard mo. Pag sa ulado mo na yung frets, tapos parang nalilito ka pa rin pag mayroong mga barcodes na dito, mataas. Kumbaga, example, di ba, meron tayo, minsan nagba-barcode tayo ng E. Then sunod C sharp minor, yung ganon, yung mga basic, then A, tapos B, yan ganon. So, di ba ang layo ng hinakbang ko? Kumbaga, pwede mo kasing kukunin yan lahat, yung sa isang shape lang, yung E, C sharp minor, A, B. Example, kukunin ko sa isang shape, G shape, yung itong E na ito, G shape. So, ito na siya. G shape ng E. Yan, tapos E shape na minor, yung C sharp. Tapos yung A gagawin kong C shape. Yung B gawin kong D shape. Yan. So ganito na siya, pakinggan nyo. O, diba? Parang nagkapo ako. O, ito yung pamilyar, common sa atin. Yan yung ibig kong sabihin mga master. Kaya mong i-compress yung mga chords. Kumbaga, pag alam mo yung mga nota sa fretboard, pero nahihirapan ka pa rin i-punteriya yung mga skala, yung mga chords, mga shape, is malamang kailangan mo nang aralin yung cage. Kasi yung cage is total control mo yan sa fretboard mga master. So hanggang dito lang muna mga master yung ating tutorial sa cage. Bigyan natin to ng part 2 mga master. At yung part 2 natin, yung final layer mga master sa cage, yun na yung may mga scale sa cage. Sample lang natin sa C shape natin, meron tong scale sa loob, yan. Sa G, may scale din ito. Yan. Yan na yung itatakil natin mga master. Kasi yung mga scale na yan is movable din sa fretboard. Kaya lagyan natin to ng part 2 mga master kasi masyadong mahaba itong topic na to. Yung about sa cage. So hanggang dito lang muna ang video natin na to mga master. Huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig sa gitara. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.